kabit ni Mister ang kasambahay. Malakas ang buhos ng ulan at hangin ng gabing yon. Nakaupo si Allison sa sofa habang may hawak na tasa ng mainit na kape na nagbibigay sa kanya ng kaunting ginhawa. Ang asawa ni Allison na si Jordan ay nanonood ng balita. Tahimik nitong pinapanood ang mga nagaganap sa gitna ng bagyo. Tumingin si Allison sa bintana, halos wala siyang makita sa labas dahil sa kapal ng ulan. Ang lakas ng ulan ngayon, no? Parang hindi natitigil, Jordan. Kinakabahan tuloy ako. Oo nga eh. Mukhang buong gabi na to. Sana hindi bumaha. Pero bakit ka kinakabahan? Nasa mataas tayong lugar. Isa pa, hindi binabaha tong lugar natin, Allison. Kawawa kasi yung mga nasa mababang lugar. Sigurado ako na kapag nagpatuloy ang malakas na ulan, babahain na sila. Lalo na yung mga nakatira sa tabi ng ilog. Baka baha na sa kanila. Allison, bakit mo pa ba sila iniisip? Hindi mo naman kilala ang mga yon. Saka kasalanan nila kung bahain sila. Kasi doon nila piniling tumira eh. Jordan, swerte tayo kasi may kakayahan tayong pumili kung saan tayo titira. Pero may mga tao na walang choice kundi ang tumira sa isang lugar kahit delikado. Naputol ang pag-uusap ni na Allison at Jordan nang may narinig silang malakas na tunog sa labas ng kanilang malaking bahay. Jordan, ano yun? Parang may ingay sa labas. Wala yun. Baka may nilipad na kung ano lang tapos tumama sa gate natin. Bukas na lang natin ang umaga tignan kapag hindi na malakas ang ulan at hangin. Tumahimik si Allison pero hindi niya maunawaan kung bakit hindi maalis ang kaba sa kanyang dibdib. Makalipas ang ilang sandali ay may narinig siyang katok mula sa gate. Malakas at sunod-sunod. Saglit silang natigilan ni Jordan. Pareho silang may pagtataka sa mukha. Parang may tao sa labas ng gate, Jordan. Baka kailangan ng tulong natin. Lumabas kaya tayo? Delikado, Allison. Baka mamaya ay nagpapanggap lang yun na kailangan ng tulong tapos magnanakaw pala. Hindi ko kayang umupo lang dito. Titingnan ko kung sino yung nasa baba. Mabilis na tumayo si Allison. Kumuha siya ng payong. Bubuksan na sana niya ang pinto nang hawakan siya ni Jordan sa braso. Nakita niya na meron itong hawak na baseball bat. Sasamahan na kita. Ikaw talaga. Umiral na naman yung pagiging sobrang mabait mo. Para saan yung baseball bat? Pamproteksyon natin. Just in case na, alam mo na. Mas lalong binilisan ni Allison ang paglalakad. Nang makalapit siya sa gate ay nakita nilang isang babaeng basang-basa mula ulo hanggang paa. Nakasuklob dito ang isang manipis na jacket na walang silbi laban sa malakas na ulan. Halos hindi na nila makita ang mukha nito dahil sa pagkakatakip ng buhok nito sa mukha. Tulungan niyo po ako! Parang awa niyo na! Nanginig si Allison sa mga salitang yun. Hindi na siya nagdalawang isip na buksan ang gate. Kahit hindi niya pa alam ang nangyari sa babae ay hindi siya nag-atubiling tulungan yun. Pumasok ka! Bilis! Basang-basa ka na! Ngunit biglang natumba ang babae at humandusay. Bigla yung nawala ng malay. Jordan! Buhatin mo siya! Ipasok mo siya sa loob! Agad na binuhat ni Jordan ang babae. Pinayungan niya ang dalawa hanggang sa makapasok na sila sa loob ng bahay. Kumuha ng tuwalya si Allison. Inilatag niya yon sa sofa bago inihiga ni Jordan ang babae ron. Inalis ni Allison ang jacket ng babae at nang hilakbot siya nang makita niya ang maraming pasa nito sa braso. Meron din sa leeg. My God! Ano nangyari sa kanya? Sinong may gawa niyan sa kanya, Jordan? Hintayin natin siya magising at saka natin siya tatanungin. Muling kumuha ng tuwalya si Allison at pinunasan niya ang babae. Nang mahawi niya ang buhok nito ay doon niya nalaman na maganda ang babaeng yon. Maging ang kutis nito ay makinis at may kaputian. Makalipas ang ilang minuto, nagising na ang babae. Umupo yun at umiyak habang nanginginig ang buong katawan. Ramdam ni Allison ang takot ng babae. Umupo si Allison sa tabi ng babae at hinawakan ito sa braso.
Huwag kang mag-alala. Ligtas ka na. Maraming salamat po. Ano bang nangyari sa'yo? At anong pangalan mo? Ako po si Esther. Tumakas ako mula sa bahay namin. Binugbog kasi ako ng boyfriend ko. Hindi ko na kaya. Iniwan ko na siya kanina pero hinahabol niya ako hanggang sa nagawa ko siyang iligaw. Diyos ko, bakit hindi ka dumiretso sa pulis? Hindi ko po alam kung saan pupunta. Natataranta na ako. Sa takot ko na makita ako ng boyfriend ko, kumatok ako sa mga gate ng bahay dito. Kayo lang po ang nagbukas at tumulong sa akin. Tumingin si Allison kay Jordan. Alam ni Allison na kagaya niya ay naaawa rin ang asawa niya kay Esther. Kailangan mo ng mainit na tubig at malinis na damit. Jordan, kumuha ka ng damit at panloob sa cabinet ko. Nagmamadaling tumalima si Jordan. Samantalang si Allison ay inihatid si Esther sa banyo para makaligo ito. Nang dumating si Jordan ay inabot nito sa kanya ang malinis na damit at panloob. Kinatok ni Allison si Esther sa banyo at nang buksan nito ang pinto ay inabot niya ang mga damit. Nang lumabas si Esther sa banyo ay suot na nito ang damit ni Allison. Nagtungo sila sa dining area at doon ay binigyan niya ng mainit na kape si Esther. Nanginginig pa rin ito sa takot. Maraming salamat po sa pagtulong sa akin. Pero natatakot po ako na baka masundan ako rito ng boyfriend ko. Huwag kang mag-alala, Esther. Safe ka rito. Hindi ka mahanap ng boyfriend mo rito. Oo nga pala, ako si Allison at siya naman ang asawa ko, si Jordan. Hayaan mo, bukas ay sasamahan ka namin sa mga pulis. Kailangan managot ng boyfriend mo sa ginawa niya sa'yo. Ayoko po. Pulis po ang boyfriend ko. Sigurado ako na kapag nagsampa ako ng kaso sa kanya, kayang-kaya niya akong baliktarin. Parang awa niyo na. Huwag na tayong magsumbong sa mga pulis. Ang gusto ko lang po ay makatakas na sa kanya at hindi niya na ako makita. Ganun ba? Okay, sige. Mas maganda siguro na ihatid ka na lang namin sa bahay ng parents mo. Mas lalong napaiyak si Esther. Humagulgol yun at halos hindi na makahinga. Bakit? May nasabi ba akong masama, Esther? Ayoko na rin pong tumira sa nanay ko. Ang tatay ko po ay matagal nang patay. Nang magkaroon ng bagong asawang nanay ko, pinagsamantalaan po ako ng stepfather ko. Nang magsumbong ako kay nanay, sa akin pa siya nagalit. Pinalayas niya po ako sa amin. Diyos ko, napakahirap pala ng pinagdaanan mo. I'm sorry kung kailangan mong pagdaanan ng lahat ng yan. Kung wala ka nang pupuntahan, bukas ang bahay namin para sa'yo. Sobrang salamat po. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kanina. Wala yun. Mahalaga, ligtas ka na ngayon. Basta sabihin mo lang sa amin kung may iba ka pang kailangan. Huwag kang mahihiya, Esther. Pinilit ni Esther na ngumiti. Ngunit mababanaag pa rin ang takot sa mga mata nito. Hindi ko na kasi kaya ang ginagawa ng boyfriend ko sa akin. Okay naman siya nung una pero nung tumagal, unti-unti na siyang nagbago. Kahit maliit na bagay sinasaktan niya na ako. Ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon at lakas ng loob na tumakas sa kanya. Natahimik si Allison. Hindi niya lubos maisip ang sakit na pinagdaanan ni Esther. Si Jordan ay tahimik lang na nakikinig sa pag-uusap ni na Allison at Esther. Ang sabi mo ay boyfriend mo siya. Hindi ba dapat pag-usapan yung dalawa yan? Malay mo, maayos nyo pa. Ayoko. Natatakot ako. Ayoko nang bumalik sa kanya. Jordan, hindi na madadala sa pag-uusap ang bagay na yun. Esther, kung natatakot ka, dito ka lang muna sa amin. Poprotektahan ka namin. Maraming salamat po talaga. Napakabuti niyo. Tama. Wala kang dapat alalahanin. Hanggang kailangan mo ng tulong,
nandito kami. Magpahinga ka muna. Alam kong napakahirap para sa'yo ng gabing to. May bakanting kwarto sa itaas. Doon ka muna matulog. Salamat po talaga. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin kung hindi niyo ako tinulungan. Ngumiti si Allison kay Esther. Hinawakan niya ang isa nitong kamay at pinisil yon. Ipinaramdam niya kay Esther na ligtas na ito at wala na itong dapat ikabahala. Nang maubos na ni Esther ang kape, ay inihatid na ito ni Allison sa kwarto nito. Dumiretso si Allison sa kwarto nilang mag-asawa kung saan naroon si Jordan. Nakatayo ito sa tabi ng bintana at napailing ito. Para saan ang iling na yan, Jordan? Masyado ka kasing mabait, Allison. Biruin mo, pinayagan mong patuloyin dito ang isang tao na hindi natin kilala. Hindi lang siya basta tao. Isa siyang babae na biktima ng pang-aabuso. Jordan, may kakayahan tayong tulungan siya. Bakit natin ipagkakait yun sa kanya? Pero hindi ka ba nagdududa man lang? Masyadong pang teleserye ang kwento niya. Saka hindi natin kilala si Esther. Baka nagpapanggap lang siya at ang totoo masama siyang tao. Baka pag nakawan niya tayo o kaya patayin. Lumapit si Allison kay Jordan at masuyo itong hinaplos sa pisngi. Sa tingin ko, hindi masamang tao si Esther. Hindi rin magsisinungaling ang mga pasa niya at ang takot na nakita ko sa mga mata niya. Jordan, sigurado ako sa desisyon kong tulungan si Esther. Magtiwala ka sa akin. Hindi ako gagawa ng isang desisyon na mapapahamak tayong dalawa. Alam mo, hindi ko alam kung swerte ba ako o hindi kasi sobrang bait ng napangasawa ko. Napakalaki ng puso mo sa mga nangangailangan. Isang matamis na ngiti ang pinakawala ni Allison. Sadyang matulungin si Allison lalo na sa mga nangangailangan. Noon kasi ay isa rin siyang tao na sobrang hirap ng buhay. May mga taong tumulong sa kanya kung bakit siya naging matagumpay sa buhay. Kahit sa negosyo ni Jordan ay tumulong din siya. Alam ni Allison ang pakiramdam ng nangangailangan ng tulong. Kaya kapag may nangangailangan ay hindi niya kayang manahimik na lang at walang gawin. Kinabukasan, maagang nagising si Allison. Hindi pa sumisikat ang araw ay bumaba na siya upang magluto ng almusal. Maagang umaalis si Jordan para asikasuhin ang restaurant nito. Pagdating sa kusina, nakita niya si Esther na abala sa pagluluto. Magandang umaga po, Ma'am Allison. Pasensya ka na kung nakialam na ako sa kusina mo. Hindi kasi ako sanay na wala akong ginagawa. Ano ka ba? Hindi mo na kailangan gawin yan. Saka pwede ba? Wag mo na akong tawagin na ma'am at wag mo na akong pinopo. Ilang taon ka na ba? 26. Matanda pala ako sa'yo ng 3 taon. Ate na lang ang itawag mo sa akin. Kumusta pala ang tulog mo? Hindi ako sanay sa ibang bahay. Nahihirapan akong matulog, ate. Naiintindihan ko. Marami kang iniisip, ano? Oo, ate. Parang lahat ng nangyari kagabi ay nagbabalik sa isip ko. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko ngayon. Huwag kang mag-alala. Wala ka na sa lugar na yon. Safe ka na rito. Tahimik na tumango si Esther. Ngunit halata pa rin ang kaba sa mga mata. Lumapit si Allison kay Esther. Basta, wala ka nang dapat ipag-alala ngayon, Esther. Ituring mo na bahay mo ang bahay namin. Kung nagugutom ka, kumain ka lang. Walang problema sa amin ni Jordan. Salamat talaga, ate. Salamat sa Diyos dahil kayo ang tumulong sa akin. Hindi ko alam kung saan ako pupunta kagabi. Wala namang problema kung dito ka muna. Kung ano man ang kailangan mo, sabihin mo lang. Napangiti si Esther at dahan-dahang tumango. Salamat, ate. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala kayo. Kayo ni Kuya Jordan. Tama na nga yung pagpapasalamat mo. Habang nag-uusap sila ay dumating na si Jordan. Basa ang buhok nito at halatang bagong ligo. Kumusta ka naman, Esther? Ayos naman, kuya. Salamat sa pagtulong sa akin. Tatanawin kong malaking utang na loob to habang buhay.
Huwag mong isipin yon. Hindi naman kami mahigpit dito. Mabait siyang si Allison. Hindi ka pababayaan yan. Di ko alam kung paano ko makakabawi sa inyo. Huwag mong isipin ang pagbawi sa amin. Bukal sa loob namin ang tulungan ka, Esther. Ang kailangan mong gawin ay makarecover sa hindi magandang nangyari sa'yo. Kung hindi sana kalabisan, total ay hinayaan niyo kong tumuloy dito. Baka pwedeng bigyan niyo ako ng trabaho. Nakakahiya na pero kailangan ko kasing kumita ng pera para pang suporta sa mga kapatid ko sa probinsya. Gusto mo ng trabaho? Pwede kitang ipasok na waitress sa restaurant ko. Tama si Jordan, Esther. Owner kasi ng isang Filipino restaurant tong asawa ko. Madali kanyang mabibigyan ng trabaho ron. Kasi sa ngayon, ayoko munang lumabas ng matagal. Natatakot kasi ako na baka makita ako ng ex-boyfriend ko. Ang naisip ko baka pwede akong pumasok na kasambahay dito sa inyo. Kung papayag kayo, ate. Nagkatinginan sina Allison at Jordan. Nang tumango si Jordan ay alam na agad ni Allison ang ibig nitong sabihin. Alam mo, Esther, tamang-tama ang pagdating mo sa bahay na to. Sa totoo lang, nagbabala kami ni Jordan na kumuha ng kasambahay para makapag-focus na ako sa flower shop ko. Kaya payag kami sa suggestion mo. Maraming salamat talaga, ate, kuya. Sobrang buti ng puso niyong dalawa. Mangiyak-iyak si Esther sa labis na kasiyahan. Alam ni Allison na kailangan talaga ni Esther ng tulong nilang mag-asawa. Hindi niya rin maintindihan kung bakit magaan agad ang loob niya rito kahit hindi pa niya ito kilala ng lubusan. Matapos magluto ay kumain na silang tatlo. Pinag-usapan nila ang magiging trabaho ni Esther sa bahay ni na Allison. Nagpatuloy ang usapan nila ng ilang minuto bago nagpaalam si Jordan dahil kailangan na nitong magbihis at umalis. Nang makaalis si Jordan, naiwan sina Allison at Esther sa kusina. Kung gusto mo, mamaya pwede tayong pumunta sa grocery. Para na rin makagala ka at mawala rin kahit sandali ang mga iniisip mo. Sige, ate. Sandali lang naman tayong nasa labas kaya walang problema. Isa pa, dahil kasambahin niyo na ako ngayon, kailangan ko kayong tulungan sa lahat ng gawain dito. Maya-maya ay umalis na rin sina Allison at Esther para magpunta sa grocery store. Sakay sila ng kotse ni Allison. Habang nasa loob ng pamilihan, nalaman ni Allison kung gaano kasimpleng tao si Esther. Sinabi niya na kumuha ito ng mga gusto at kailangan ito, pero ang inilagay nito sa cart ay yung mga mumurahing brand lang. Kumuha ka pa ng mga kailangan mo, Esther. Huwag kang mag-alala kasi ako nang bahalang magbayad. Mamaya sa department store naman tayo. Alam ko na wala kang damit na dala kundi yung mga suot mo. Tapos, may mga luma akong damit sa bahay. Magkasing katawan naman tayo kaya sure akong kasya sa'yo mga yon. Salamat, ate. Sobra-sobra na tong ginagawa mo para sa akin. Di ba ang sabi ko, tama ng pagpapasalamat? Saka sa mga naranasan mo, deserve mo ang lahat ng ito. Matapos ang pamimili sa grocery ay nagtungo naman silang dalawa sa department store. Ibinili ni Allison si Esther ng underwear at kaunting damit. Ramdam ni Allison ang saya ni Esther ng sandaling yun. Napakagaan ang pakiramdam ni Allison dahil alam niya na tumutulong siya sa tamang tao. Nang makabalik na sila sa bahay ay pinagtulungan nilang ayusin ang mga pinamili nila. Maya-maya ay napag-usapan nila ang buhay ni Esther. May pamilya ka ba rito sa malapit? Baka pwede kang humingi ng tulong sa kanila. Wala, ate. Lahat ng kapatid ko ay nasa probinsya at ako lang ang inaasahan nila. Kaya kinapalan ko ng mukha ko na humingi ng trabaho sa inyo. Yung nanay ko naman, pinalayas na ako dahil sa naikwento ko sa inyo ni kuya kagabi. Kaya ka pala napilitang makitira kasama ang ex mo. Oo, ate. Akala ko kasi noon, siya na talagang para sa akin. Pero mali pala ako. Napatingin si Allison kay Esther at kita niyang lungkot sa mga mata ni Esther. Naisip niya kung gaano kahirap ang pinagdaanan nito.
Hanga siya dahil nagkaroon ito ng tapang na kumawala sa isang relasyon na wala na siyang nakukuhang maganda. Wala namang perpektong relasyon, Esther. Pero ang mahalaga, hindi ka nanatili sa relasyon na mapang-abuso. Sobrang proud ako kasi hindi mo hinayaan na habang buhay na naroon ka sa sitwasyon na yun. Tama ka, ate. Hindi kasi ganung buhay ang pinangarap ko para sa sarili ko. Pero minsan, iniisip ko, baka naman kasalanan ko rin kung bakit niya ako sinasaktan. Baka may nagawa ko na hindi ako aware na hindi pala niya gusto. Huwag mo nang isipin yan. Walang may karapatang manakit sa'yo kahit ano pa man ang dahilan. Tahimik na tumango si Esther. Sa oras na yon, pakiramdam ni Allison ay parang mas lalo pang napapalapit ang loob niya kay Esther. Hindi lang dahil sa mabait ito, kundi dahil sa mga pinagdaanan nito na nagpapakita ng tapang nito bilang isang babae. Matapos nilang ayusin ang mga pinamili, dumiretso si Allison sa sala at naupo sa sofa habang si Esther ay nagpunta na sa kwarto nito para magpahinga. Ngunit ilang minuto pa lang ang nakalipas nang bumalik si Esther sa sala. May hawak na isang lumang photo album. Ate, nakita ko to sa kwarto ko. Ah, oo. Album namin ni Jordan yan. Minsan kapag malungkot ako ay tinitingnan ko mga pictures dyan. Naupo si Esther sa tabi ni Allison at binuksan ang photo album. Nakita nila ang mga larawan ng kasal ni na Allison at Jordan, pati na rin ang mga larawan ng kanilang bakasyon sa iba't ibang lugar. Ang sweet niyo pala talaga sa isa't isa. Halatang mahal na mahal ka ni Kuya Jordan. Oo, mabait talaga yan si Jordan. Maswerte ako sa kanya. Maswerte rin naman si Kuya sa'yo, ate. Sobrang bait mo. Ngumiti si Allison habang tinitignan ang mga larawan. Pero habang patuloy nilang binubuklat ang mga pahina, hindi niya maiwasang mapansin ang mga sulyap ni Esther sa bawat larawan ni Jordan. Tila may kakaibang kislap sa mga mata nito na hindi niya maipaliwanag. Minsan naiisip ko, paano kaya kung nagkaroon din ako ng ganitong klaseng relasyon? Yung masaya at puno ng pagmamahalan. Yung walang sakitan at pang-aabuso. Darating din yan sa'yo, Esther. Minsan talaga kailangan nating maghintay para sa tamang tao. At kapag dumating ang taong yun, dun mo malalaman ang dahilan kung bakit hindi kayo nagkatuluyan ng lalaking inakala mong para sa'yo. Sana nga, ate. Ang hirap kasi kapag palagi na lang ako napupunta sa maling lalaki. Parang nawawala na ako ng pag-asa na mahahanap ko ang tamang lalaki na sinasabi mo. Magtiwala ka lang. Darating din yan. Basta wag mong hayaang masaktan ka ulit. Salamat sa mga sinabi mo, ate. Malaking bagay para sa akin yan kasi sobrang positive ng pananaw mo sa buhay. Pagkalipas ng ilang araw mula nang magsimulang tumira si Esther kina Allison at Jordan, naging bahagi na ito ng araw-araw nilang buhay. Si Allison ay naging abala sa kanyang flower shop. Natuwa siya dahil meron na siyang katuwang sa mga gawaing bahay. Isang tanghali, nakita ni Allison si Esther na dala ang mga labahin na damit na nakalagay sa laundry basket. Nako Esther, ang aga mo na naman. Pwede ka naman na magpahinga. Alam ko na pagod ka sa paglilinis dito sa bahay. Okay lang ate. Nasanay lang kasi ako na palaging gumagalaw sa bahay. Saka para maging busy na rin ang utak ko. Iniiwasan ko kasing maisip ang mga nangyari sa akin. Bukas ka na maglaba. Kung gusto mo, mamaya pwede tayong magtanim sa garden. Matagal ko nang gustong ayusin yung mga bulaklak doon pero hindi ko magawa. Sige ate, parang napabayaan na nga yung mga bulaklak nyo rito. Maya-maya ay dumating si Jordan mula sa restaurant nito. Ang aga mo yatang umuwi ngayon. Anong meron? Ang daming ginagawa sa restaurant eh. Hindi ako makapagtrabaho ng maayos kaya dito ko na lang tatapusin itong mga gagawin ko. Esther, okay lang bang maganda ka na merienda? Medyo nagugutom na ako eh. Sige kuya, ipagluluto kita. Mabilis na pumasok si Esther sa kusina at nagsimulang magluto.
Habang si Jordan naman ay umupo sa tabi ni Allison. Inayos nito ang mga papel at laptop na dala nito. Grabe, ang dami mong dala. Baka matulungan kita dyan. Wag na Allison. Kaya ko na to. May kailangan lang akong tapusin na urgent. Makalipas ang ilang minuto ay inihain na ni Esther ang niluto nito para kay Jordan. Alam mo Allison, siguro makakatulong kung si Esther na mag-manage ng mga simpleng bagay dito sa bahay para hindi ka na masyadong nag-aalala. Gaya ng pagbabayad ng bills at pag-grocery para matutukan mo rin na maayos ang flower shop mo. Parang okay naman ako sa ganyang setup. Pero kung gusto ni Esther, pwede naman. Walang problema sa akin ate. Lahat gagawin ko para maging magaan ang buhay niyo mag-asawa. Maya-maya ay nasa garden na sina Allison at Esther. Maligaya si Allison na nagkaroon siya ng oras para gawin ang mga bagay na nagpapasaya sa kanya. At lahat ng yon ay dahil kay Esther. Ano na balak mo Esther? Wala ka bang planong bumalik sa probinsya niyo? Sa totoo lang, hindi ko iniisip ang tungkol doon. Masaya na ako rito sa inyo. Parang naging tahanan ko na rin ang bahay niyo ate. Bakit? Gusto niyo na ba akong umalis dito? Nako, hindi ganun ang ibig kong sabihin, Esther. Ang totoo, masaya ako na dumating ka rito sa bahay. Nagagawa ko na yung mga bagay na hindi ko nagagawa dati kasi ako lang mag-isang kumikilos. Ginagawa ko lang ang trabaho ko, ate. Saka gusto ko suklian ang kabutihan niyo ni Kuya Jordan sa akin. Pero may itatanong ako, ate. Huwag ka sanang ma-o-offend, ah. Ano yun? Ilang taon na ba kayong kasal ni Kuya Jordan? 4 na taon na. Pero 3 years kaming naging magkasintahan bago kami magpakasal. 7 years na pala kayo magkasama ni Kuya Jordan. Pero bakit wala pa rin kayong anak hanggang ngayon? Sa totoo lang, nagtataka rin ako. Pero nagpatingin na kami sa doktor at wala namang may problema sa amin. Siguro hindi pa talaga kaloob ng itaas na magkaroon kami ng anak. Saka ini-enjoy pa namin ni Jordan na kaming dalawa lang sa ngayon. Mukhang mabait naman si Kuya Jordan, ate. Pero hindi ba sabi nila, kung sino pa yung mabait, siya pa yung nasa ilalim ng kulo? Anong ibig mong sabihin, Esther? Naalala ko kasi yung boyfriend ko. Ang bait-bait nung una tapos nalaman ko na may ibang babae. Siya pang nagalit sa akin kasi marami raw akong pagkukulang na nahanap niya dun sa babae na yun. Kampante naman ako kay Jordan pagdating sa ganyang bagay. Malaki ang tiwala ko sa kanya. Hindi niya ako ipagpapalit sa iba. Kasi mahal na mahal ako noon. Nakakainggit ka talaga, Ate Allison. Parang ang perfect ng buhay mo. Sana ay maging ganyan din ang buhay ko. Ngiti na lamang ang naisagot ni Allison sa sinabing yun ni Esther. Hindi niya alam pero hindi siya naging komportable sa sinabi nito. Parang meron yung ibang ibig sabihin dahil sa seryosong mukha nito habang sinasabi nito ang mga salitang yon. Makalipas ang ilang minuto ay dumating na si Jordan at nagbigay ng juice sa kanilang dalawa. Habang tahimik na umiinom, napansin ni Allison na tila nagkakatinginan sina Jordan at Esther. Parang nag-uusap ang mga mata ng dalawa. Isang umaga habang abala si Allison sa pag-aayos ng kanilang hapagkainan, napansin niyang parang matamlay si Esther. Pansin din ni Allison na ilang araw na ring parang madalas ang paghawak ni Esther sa tiyan nito at minsan ay sumusuka ito tuwing umaga. Sa unay binabaliwala niya yon. Ngunit nang makita niyang nahihilo si Esther habang naglalaba, ay hindi niya na napigilang magtanong. Esther, okay ka lang ba? Parang ilang araw ka nang matamlay at napapansin kong madalas kang nahihilo. Medyo hindi nga ako okay, ate. Nahihilo ako at parang lagi akong pagod. Baka kailangan mo nang magpatingin sa doktor. Halika, samahan kita ngayon. Iwanan mo muna yung nilalaban mo. Agad na pumayag si Esther sa sinabi ni Allison. Hindi nagtagal ay nagpunta sila sa klinik. Habang hinihintay nila ang doktor ay tahimik si Allison. May hinala siya na baka buntis si Esther. Hindi siya overthinker pero nang sandaling yun
ay hindi niya maiwasang isipin na baka si Jordan ang nakabuntis kay Esther. Lalo na at ilang beses niyang nahuhuli ang makahulugang tingina ng dalawa. Matapos ang ilang pagsusuri kay Esther, lumabas ang doktor at sinabing kailangan niyang magsagawa ng pregnancy test. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik ang doktor dala ang resulta. Ayon dito ay positive ang resulta ng pregnancy test ni Esther at 3 buwan na itong buntis. Doon ay nakahinga na ng maluwag si Allison at nawala na ang pagdududa niya. Kung 3 buwan ng buntis si Esther ay imposible na si Jordan ang tatay ng dinadala nito dahil 1 buwan pa lang naman si Esther sa bahay nila. Napatingin si Allison kay Esther na sa sandaling yun ay tahimik na lumuluha. Ate, nagbunga palang pakikipagtali ko nun sa ex-boyfriend ko. Hindi ko alam na buntis ako nang tumakas ako sa kanya. Mas mabuti pa na umalis ka na sa kanya, Esther. Hindi magandang lumaki ang anak mo na may amang kagaya niya. Pero ate, hindi ko alam kung paano papalakihin ang batang to. Hindi ka na iba sa amin. Tutulungan ka namin sa abot ng aming makakaya. Huwag kang mag-alala. Salamat, ate. Maraming salamat. Niyakap ni Allison si Esther para kahit paano ay kumalma ito sa pag-iyak. Nangako siya kay Esther na hindi niya ito pababayaan at tutulungan niya ito sa mga bagay na kailangan nito sa pagbubuntis nito hanggang sa mga anak ito. Nang malaman ni Jordan na buntis si Esther ay natuwa ito. Ayon sa asawa ni Allison ay isa yung blessing. Kahit pa ang tatay noon ay hindi nakasama ni Esther. Gaya ng pangako ni Allison kay Esther ay ipinagpatuloy niya ang pagtulong dito. Naging mas malapit sila at tila naging natural na lang kay Allison na alagaan si Esther. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin huminto si Esther sa paggawa ng mga gawaing bahay. Ganun pa man, hindi mapigilan ni Allison na mapansin ang ilang kakaibang bagay sa pagitan ni Jordan at ni Esther. Gaya ng tinginan ng dalawa at biglang pagtahimik ng mga ito sa pag-uusap kapag bigla siyang dumarating. Ngunit binabaliwala na lamang niya ang lahat ng iyon dahil buo ang tiwala niya sa kanyang asawa. Isang maulan na hapon, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Nagulat si Allison nang makita ang kanyang nakababatang kapatid na si Arkin. Bit-bit ang malaking bag at nakangiti ng malaki. Arkin! Anong ginagawa mo rito? Bakit hindi ka nagsabi na darating ka? Naisip ko kasi na gusto kong magbakasyon dito sandali. Medyo stress sa trabaho eh. Namiss ko rin kayo ni Kuya Jordan. Saka magkaaway kami ni Mama ngayon eh. Kailangan ko muna magpalamig. For sure, nagpasaway ka na naman. Kaya nagalit si Mama sa'yo. Napatingin si Allison sa malaking bag ni Arkin. Mukhang magtatagal ka rito ah. Ang laki ng bag mo eh. Siyempre, matagal-tagal din ako dito. Okay lang naman, di ba ate? Oo naman, wala namang problema. Sigurado ako na matutuwa ang Kuya Jordan mo. May makakalaro na siya sa online games. Agad na ipinakilala ni Allison si Arkin kay Esther. Napansin ni Allison ang kakaibang tingin ni Arkin kay Esther kaya pasimple niya itong siniko sa braso. Pagkaraan ng ilang oras, dumating na si Jordan mula sa trabaho. Naging masaya ito nang makita si Arkin. Arkin, long time no see ah. Anong hangin na nagdala sa'yo rito? Bakasyon muna kuya. Kailangan ko muna huminga. Kaya naisip kong dito muna ako magstay. Ayos yan. Saktong-sakto. Para may kasama si Allison dito habang abala ako sa trabaho. Habang nag-uusap sina Jordan at Arkin, napansin ni Allison ang isang mabilis na tingin ni Jordan kay Esther na parang nagtatanong ng isang bagay. Nilingon naman ni Esther si Jordan at bahagyang ngumiti. Tila may pagkakaintindihan ng dalawa. Nagtaka si Allison pero binaliwala niya yun. Siguro'y nag-alala lang si Jordan dahil nga buntis si Esther. Hindi rin niya binigyan ng mali siya ang bagay na yon. Matagal na silang magkasama ni Jordan at wala siyang dahilan para pagdudahan ito. Kinagabihan,
Matapos ang hapunan ay nagpresenta si Allison na ito na ang maghuhugas ng mga pinagkainan nila. Nagtungo sina Esther at Jordan sa sala. Nag-usap ang dalawa ron, habang si Arkin ay naiwan sa kusina at tinutulungan siya sa pagliligpit. Ate, matagal na ba rito si Esther? Hindi pa naman. Magdadalawang buwan pa lang. Buntis na siya ngayon. Pero okay naman siya rito, wala namang problema. Medyo malungkot nga lang siya minsan. Ganun ba? Wala lang. Mukha kasing... Ewan, may napansin lang ako. Napansin? Ano yun? Wala, baka ako lang to. Para kasing sobrang close sina Kuya Jordan at Esther. Ewan ko, di lang siguro ako sanay na may ibang tao rito sa bahay nyo. Ngumiti si Allison at binaliwala ang sinabi ng kapatid. Pero sa likod ng isip niya, nagsisimula ng magtaka si Allison. Napansin din pala ni Arkin ang mga kilos na matagal na niyang iniisip. Pero pilit niyang itinatabi. Ngunit iniisip niya na baka nga mali lang ang pakiramdam niya at hindi naman siya lolokohin ni Jordan. Sa mga sumunod na araw, naging mas kapansin-pansin ang kakaiba sa kilos ni na Esther at Jordan. Kapag sila lang ni Arkin ang naiiwan sa bahay, madalas ay nagtatanong ito tungkol kay Esther at Jordan. Ate, sigurado ka bang okay lang yan? I mean, di ba parang, ewan ko, may nararamdaman lang akong kakaiba sa pagitan nila ni Kuya eh. Arkin, huwag kang nga ganyan. Masyado ka lang siguro nagiging malisyoso. Alam mo namang mabait si Jordan at tinutulungan lang namin si Esther dahil walang-wala siya. Wala yung mga iniisip mo. Isa pa, alam kong hindi magagawa ni Esther ang patulan si Jordan lalo na at alam niya na malaki ang naitutulong namin sa kanya. Ate, huwag ka magagalit ha. Pero feeling ko, talagang may nangyayari sa pagitan ni Esther at ni Kuya Jordan. Sobrang lapit nila sa isa't isa. At parang may ibig sabihin ng mga tinginan nila. Natahimik si Allison. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Bagamat matagal na niyang nararamdaman ang ganong mga bagay, ayaw niyang aminin sa sarili na maaaring totoo yun. Arkin, hindi ko alam kung anong pinagsasasabi mo. Huwag ka na nga mag-isip ng ganyan. Kilala ko si Jordan at hindi niya ako lolokohin. Naaawa lang ang kuya mo kay Esther kasi tumakas si Esther sa ex-boyfriend niyang nananakit. Ate, parang nagiging bulag ka na yata sa nangyayari. Alam kong mahal mo si kuya. Pero masyado mo siyang pinagkakatiwalaan. Minsan, kailangan mo rin buksan ang mata mo sa realidad. Naramdaman ni Allison ang bigat ng mga sinabi ni Arkin. Alam niyang may punto ito, pero hindi pa siya handang tanggapin ang posibilidad na maaaring may katotohanan ng mga hinala niya at ng kapatid. Pinaliwala niya muna ang mga sinabi ni Arkin at umasa na baka mali lang sila pareho. Naisip niyang kailangan niyang harapin ito ng dahan-dahan. Dahil kung totoo nga ang mga hinala nila, ay isang malaking pagbabago sa relasyon nila ni Jordan ang mangyayari. Gaya ng nakasanayan ay maagang nagising si Allison ng umagang yon. Bagamat gising siya sa oras ng nakasanayan, may bigat sa kanyang dibdib. Hindi mawala sa isip niya ang sinabi ni Arkin. Pagdating niya sa kusina ay naroon na si Esther at abala sa pagluluto. Sobrang aga mo yata magluto ngayon, Esther. Sinabihan kasi ako ni Kuya Jordan kagabi na maaga siyang pupunta sa restaurant ngayon, ate. Ganun ba? Pero minsan, hayaan mo na ako magluto para sa asawa ko, Esther. Namimiss ko na rin kasi siyang ipagluto. Alam mo na, ayoko namang isipin ng asawa ko na nakakalimutan ko na siyang pagsilbihan. Tatandaan ko, ate. Sabihan mo lang ako kung gusto mong ikaw ang magluluto. Bumaba na rin si Jordan at agad nitong naamoy ang pagkain. Ang bango naman ng pagkain. Talagang amoy pa lang nakakabusog na ang luto mo, Allison. Hindi ako nagluluto. Si Esther. Akala ko ba alam mo si Esther magluluto ngayong umaga? Sinabihan mo raw siya kagabi. Oo. Sa dami ng ginagawa ko sa restaurant, dami ko na rin nakakalimutan. Isang awkward na katahimikan ang namagitan sa kanilang tatlo. Esther, gusto mo bang magpa-check up mamaya?
Baka kailangan mo nang magpakonsulta. Mukhang masyado kang pagod lately. Oo nga ate, parang ang bigat ng pakiramdam ko nitong mga nakaraan. Sige, sasamahan kita mamaya. Ako na magdadala kay Esther sa doktor. Alam kong medyo busy ka rin ngayon, Allison. Saka yung flower shop mo, mas kailangan ka ron. Napalunok si Allison. Hindi niya alam kung bakit, pero parang bumigat ang loob niya nang marinig yun. Bagamat natural lang naman para kay Jordan na mag-alok ng tulong, may kakaiba sa paraan ng pagsasalita nito ng sandaling yun. Sigurado ka ba, Jordan? Kaya ko namang sumama. Oo naman. Iatid ko na rin si Esther dito sa bahay pagkatapos ng check-up niya. Allison, hindi pwedeng lahat ikaw ang gagawa. Deserve mo rin ang pahinga. Okay. Ikaw na lang ang sumama kay Esther sa check-up niya. Marami rin kasing order ng bulaklak ngayon kasi Valentine's Day na bukas. Pilit nang umiti si Allison. Pinilit niyang itago ang pagdududa sa kanyang mga mata. Matapos mag-almusal, umalis na sina Jordan at Esther para magpa-check up. Naiwan sa bahay si Allison kasama si Arkin. Ate, napansin mo ba? Nagtaas ng tingin si Allison at binitiwan ang mga pinagkakaabalahan sa kusina. Napansin ko ang alin. Ate, hindi ba't dapat ikaw ang kasama ni Esther? Bakit biglang nagpresenta si Kuya Jordan kahit na may gagawin siya sa restaurant niya? Iba talaga napapansin ko, ate. Hindi mo na dapat ito pinagsasawalang bahala. Siguro gusto lang ni Jordan na makatulong. Saka baka busy din naman ako ngayong araw. O baka gusto niyang samahan si Esther kasi ibang level na ang concern niya rito. Napatigil si Allison sa sinabi ni Arkin. Alam niyang malaki ang tiwala niya kay Jordan pero hindi niya na maiwasang magduda sa labis na concern na ipinapakita nito kay Esther. Di ko alam kung anong gusto mong palabasin, Arkin. Masyado ka lang siguro nagiging palaisip. Tigilan mo nga yan, hindi yan maganda. Ate, huwag kang magpakatanga. Alam kong tiwala ka kay Kuya Jordan pero napansin mo ba kung gaano siya kalapit kay Esther ngayon? Arkin, hindi ko alam. Please, huwag ka na magsalita ng kung ano-ano tungkol sa asawa ko. Ayokong pag-awayan pa namin to. Ate, ayoko lang na magpakatanga ka. Kung mahal mo si Kuya Jordan, mas lalo mo siyang dapat bantayan. Hindi mo alam kung anong nagaganap kapag hindi ka nakatingin sa kanya. Lalong bumigat ang loob ni Allison. Gusto niyang magalit kay Arkin dahil sa mga sinabi nito. Ngunit alam niyang hindi ito nagsasalita ng walang basehan. Nais niyang paniwalaan na wala yung katotohanan. Huminga ng malalim si Allison at pinilit na alisin ang mga hinala sa isip. Wala namang dahilan para pagdudahan ko si Jordan. Ano naman kung malapit siya kay Esther? Sa tingin mo ba gagawa sila ng kababalaghan sa sarili kong pamamahay? Kaya tama na, Arkin. Ito na ang huling beses na magsasalita ka ng ganyan sa Kuya Jordan mo at kay Esther. Wala silang relasyon. Walang namamagitan sa kanila. Tapos! Hindi natin alam ang totoo. Pero ate, paano kung tama ako? Ang tanong ni Arkin ay parang punyal na tumama sa puso ni Allison. Alam niyang ayaw niyang isipin ang posibilidad na niloloko siya ni Jordan. Makalipas ang ilang oras, bumalik na sina Jordan at Esther. Nakangiti si Jordan habang inaalalayan si Esther pababa ng kotse. Nakatingin si Allison mula sa bintana at hindi niya naiwasang masaktan sa kanyang nakita. Mabilis na lumipas ang mga buwan. Sa mga nakalipas na araw ay pinilit ni Allison na huwag magduda kina Jordan at Esther. Patuloy niyang pinaniniwala ang sarili niya na walang namamagitan sa dalawa. Hanggang sa dumating na ang araw ng panganganak ni Esther. Sina Allison at Jordan ang nagdala kay Esther sa ospital. Kinakabahan si Allison habang nakaupo sa waiting area ng ospital. Halos hindi siya mapakali sa upuan. Si Jordan ay naglalakad-lakad ng pabalik-balik. Sa bawat hakbang ni Jordan, nararamdaman ni Allison ang tensyon ng kanyang asawa. Nakikita niya kung gaano ito kabalisa, na kung iba ang makakakita ay iisipin na ito ang ama ng dinadala ni Esther. Ano na kayang nangyayari sa loob?
Ayos lang kaya si Esther at ang baby niya? Jordan, umupo ka na muna. Hindi makakatulong yang ganyan. Hintayin na lang natin na lumabas ang doktor. Baka may kailangan si Esther. Baka may mangyari masama sa kanya at sa baby. Kung mag-alala ka naman kay Esther, parang ikaw ang tatay ng baby niya. Napahinto si Jordan. Napansin ni Allison ang pamumutla ng labi nito. Umupo yun sa tabi niya at hinawakan ng isa niyang kamay. Sigurado ako na sa mabuting kamay siya, Jordan. Kumalma ka lang. Mga doktor ang kasama niya sa loob. Alam ko. Pero hindi ko lang kayang hindi mag-alala. Lalo na't… Biglang natigilan si Jordan. May sasabihin ito, pero hindi niya na ito itinuloy. Lalo na't ano, Jordan? Allison, parang kapamilya na natin si Esther. Matagal na siya nakatira sa atin. Ikaw ba, hindi ka nag-aalala sa kanya? Nag-aalala rin ako sa kanya. Pero hindi kagaya mo. Pero nagbibiro lang ako nung sinabi ko na parang ikaw ang tatay ng baby ni Esther. Gusto ko lang na pagaanin ng mood nating dalawa. Hindi na nagsalita si Jordan. Umupo na lamang yon, ngunit hindi nito kayang itago kay Allison ang labis na kaba at tensyon na nararamdaman nito. Matagal nang ipinagkibit-balikat ni Allison ang kakaibang napapansin niya kina Jordan at Esther. Pero sa pagkakataong yon ay hindi niya mapigilang magduda. Nakikita niya kung gaano kalalim ang pagkabalisa ni Jordan. Maya-maya pa, bumukas ang pintuan ng delivery room at lumabas ang isang doktor. Agad na tumayo si Jordan at halos sugurin ng doktor sa dami ng tanong. Dok, kumusta si Esther? Kumusta ang bata? Tinanong na rin ni Jordan sa doktor kung pwede na bang puntahan si Esther. At ayon sa doktor ay saka na kapag nailipat na sa isang regular na silid si Esther. Maya-maya pa ay pinuntahan na ni Allison at Jordan si Esther sa kwarto nito sa ospital. Dumating na rin ng sandaling yon si Arkin. Nakita nila si Esther na tahimik na nakahiga at halatang pagod mula sa panganganak. Mahimbing na natutulog sa tabi ni Esther ang baby nito. Kumusta ka, Esther? Salamat, ate. Salamat din sa iyo, Kuya Jordan, sa lahat ng tulong niyo sa akin. At magpapatuloy ang pagtulong namin sa iyo at sa baby mo. Hindi ba, Allison? Oo naman. Tutulungan ka pa rin namin, Esther. Pinilit ni Allison na ibalik ang ngiti sa kanyang labi. Alam niyang dapat siyang maging masaya para kay Esther. Bumalik siya sa waiting area at sinundan siya roon ni Arkin. Ano ate? Bakit umalis ka sa kwarto ni Esther? Naayos na si Esther. Ligtas na siya at ang baby niya. Wala na akong dapat na ipag-alala pa. Yun lang naman ang gusto kong malaman. Ang ibig kong sabihin, bakit mo iniwan dun si Esther na kasama si Kuya Jordan? Hahayaan mo talaga silang magkaroon ng moment? Arkin, hindi ba sinabi ko na sa'yo na ayoko ng pag-usapan ng bagay na yan? Bakit mo ba iniiwasan ang bagay na yun, ate? Natatakot ka ba na malaman na tama ang lahat ng hinala ko? Nahihirapan na ako. Ayoko sanang isipin, pero sa totoo lang, hindi ko na kayang pansinin ang mga kilos ni Jordan, lalo na kanina habang nanganganak si Esther. Grabe ang pag-aalala niya. Mas mabuti na harapin mo sila, ate. Kausapin mo kahit si Kuya Jordan lang. Paano kung matagal na palang may relasyon sina Kuya Jordan at Esther? Paano kung si Kuya Jordan talaga ang ama ng anak ni Esther? Imposible. Buntis na si Esther nang dumating siya sa bahay. Yung ex niyang nakabuntis sa kanya. Okay, sabihin na natin na maaring hindi nga si Kuya ang nakabuntis kay Esther. Pero hindi mo maitatanggi na merong something sa kanilang dalawa. Kailangan mo nang kausapin si Kuya Jordan. Napalunok si Allison. Hindi niya alam kung paano kakausapin si Jordan nang hindi nawawasak ang kanilang relasyon. Alam ko, pero paano kung mali tayo? Paano kung wala namang nangyayari? Ate, minsan mas mabuti pang humarap sa katotohanan kesa sa maniwalang walang mali at maging tanga. Sa bawat segundo na lumilipas, mas bumibigat ang loob ni Allison. Alam niyang kailangan niyang malaman ang totoo. Ngunit hindi niya alam kung paano yon sisimulan.
Makalipas ang ilang araw, nakauwi na si Esther kasama ang baby nito. Halos si Allison ang nag-aasikaso sa mag-ina dahil mahina pa si Esther. Isang umaga habang nagtitiklop ng mga damit si Allison sa sala ay umupo si Arkin sa tabi niya. Napansin niya ang seryosong mukha ng kanyang kapatid. Ate, pwede ba tayo mag-usap? Tungkol saan? Ate, kinausap ko na si Kuya Jordan. Tungkol saan? Yung tungkol sa kanila ni Esther. Tinanong ko siya ng diretsyo kung meron ba silang relasyon. Ang sabi niya wala. Pero ate, ramdam ko na nagsisinungaling si Kuya Jordan. Nanlaki ang mga mata ni Allison. Hindi siya makapaniwala na ginawa yun ng kapatid niya. Bakit mo ginawa yun, Arkin? Bakit ka nakikialam sa amin ni Jordan? Ate, ginawa ko lang yun dahil ayoko nasasaktan at niloloko ka. Kahit hindi mo aminin, alam kong nararamdaman mo rin na may mali. At sino nagsabing kailangan ko ng tulong mo? Sino nagsabing may karapatan ka makialam sa pagsasama namin ni Jordan? Hindi ako nakikialam para guluhin kayo. Nakikialam ako dahil mahal kita, ate. Ayoko masaktan ka. Hindi mo alam ang magiging epekto ng ginawa mo. Paano kung mag-away kami ni Jordan? Paano kung maghiwalay kami? Mangyari na ang dapat mangyari, ate. Basta, hindi ako papayag na niloloko ka ng asawa mo at ng babaeng tinutulungan mo. Maghahanap ako ng ebidensya para mapatunayan na meron talaga silang relasyon. Parang awa mo na, tumigil ka na, Arkin. Mas lalo mo lang pinapalala ang sitwasyon. Sorry ate, pero hindi ako titigil. At sa oras na malaman ko na totoo lahat ng hinala natin, hindi ako papayag na pakisamaan mo pa si Kuya Jordan. Ate, hindi ko gusto masaktan ka, pero kailangan mong harapin ang katotohanan. Kapatid kita, Arkin. Pero hindi ibig sabihin nun may karapatan ka na makialam sa buhay ko. Hindi mo alam ang lahat ng nangyayari sa amin ni Jordan. Hindi mo alam kung paano siya bilang asawa at kung paano kami bilang mag-asawa. Hindi ko nga alam ang lahat, pero ang nakikita ko ay sapat na. Alam mong may dapat kang ikabahala kina Kuya Jordan at Esther. Alam mo yan sa sarili mo, kahit gaano mo pa itanggi. Pilit pinipigilan ni Allison ang mga luhang gustong pumatak sa kanyang mga mata. Ayokong isipin na may ginagawa siyang mali. Ayokong isipin na niloloko niya ako. Ate, hindi kita masisisi kung bakit ayaw mong isipin yan. Pero minsan, kailangan nating harapin ang realidad. Hindi ko kaya mag-isip ng ganun, Arkin. Hindi ko kaya. Tiningnan ni Allison si Arkin at doon niya napansin ang totoong pagmamalasakit sa mga mata ng kapatid. Mahal siya ni Arkin. Siguro nga'y pakialamero ito pero hindi maikakaila na ginawa lang nito ang bagay na yon dahil ayaw nitong masaktan siya. Sa gitna ng pag-uusap ni na Allison at Arkin ay narinig nila ang malakas na pagtawag ni Jordan sa kwarto nila sa itaas. Allison! Allison! Pumunta ka nga rito! Nagmamadaling iniwanan ni Allison ang mga ginagawa at si Arkin. Pagpasok niya sa kwarto ay naabutan niya na napakagulo ng mga gamit doon. Naghahalongkat si Jordan sa cabinet nito. Ano ba nangyayari? Bakit ang gulo-gulo rito? Yung relo ko, yung mamahaling relong niregalo mo sa akin nung last birthday ko, nawawala. Nandito lang yun sa cabinet ko. Sigurado ka ba na dyan mo lang inilagay? Oo, lagi ko nilalagay yun sa maliit na kahon sa cabinet ko. Pero ngayon wala na. Baka naman nailagay mo lang kung saan. Tutulungan na kita sa paghahanap. Magkasamang naghanap sina Allison at Jordan sa buong kwarto. Sinilip nila ang mga cabinet, mga drawer at kahit sa ilalim ng kama. Pero wala talaga. Hindi pwedeng mawala yun. Alam mo kung gaano yung kaimportante sa akin dahil regalo mo yun. Hindi kaya may nagnakaw? Sino namang magnanakaw nun? Isa kina Esther at Arkin. Samahan mo kong halugugin ang kwarto nila. Naisa nang pigilan ni Allison si Jordan dahil naniniwala siya na wala kina Esther at Arkin ang nagnakaw ng relo ni Jordan. Mas naniniwala siya na kung saan lang yun nailagay ng kanyang asawa. Pero masyadong mabilis ang kilos ni Jordan. Pumasok ito sa kwarto ni Esther.
Nagulat si Esther nang halugugin ni Jordan ang silid nito. Makalipas ang ilang minuto ay hindi nito nakita ron ang nawawala nitong relo. Sunod na pinuntahan ni na Jordan at Allison ang kwarto ni Arkin. Sa gitna ng kanilang paghahanap ay dumating si Arkin na may pagtataka sa mukha. Anong meron? Anong ginagawa niyo rito sa kwarto ko? Nawawala yung mamahaling relo ko. Hindi, Arkin. Gusto lang naming siguraduhin na baka aksidenteng napunta sa mga gamit mo. Oh, pinagbibintangan niyo ba ako? Parang imposible namang mapunta yan dito sa kwarto ko. Malalaman natin, Arkin. Nagpatuloy si Jordan sa paghahanap. Si Allison naman ay nananatiling nasa pintuan, tahimik at hindi makatingin ng diretsyo sa kapatid. Hindi ko ninakaw yung relo ni Kuya Jordan, ate. Alam mo namang hindi ako magnanakaw. Alam ko, Arkin. Hayaan mo na lang si Jordan sa paghahanap. Sigurado ko na wala siyang makikita. Maya-maya pa, itinaas ni Jordan ang isang relo. Ngumisi ito habang naglalakad palapit kay Arkin. Agad na pumagitna si Allison sa dalawa. Talaga ba, Arkin? Hindi ka magnanakaw? Bakit nakita ko tong nakasiksik sa mga damit mo? Ano? Paano yan napunta sa mga gamit ko? Hindi ko yan ninakaw! Arkin! Ate, maniwala ka sa akin. Hindi ko yun kinuha. Hindi ko alam na makati pala ang kamay ng kapatid mo, Allison. Pinagkatiwalaan pa naman kita, Arkin. Tapos pag nanakawan mo lang pala ako? Hindi ko talaga kinuha yan. Hindi ako magnanakaw. Kung hindi mo kinuha, paano napunta to sa kwarto mo? Ang ayoko sa lahat, yung malikot ang kamay. Pasensya ka na, pero kailangan mo nang lumayas dito sa bahay namin. Jordan, wag ka namang ganyan. Kapatid ko si Arkin. Allison, hindi ko na kaya. Hindi ko mapagkakatiwalaan ng taong nagnanakaw ng gamit ko sa mismong bahay natin. Ate, maniwala ka sa akin. Hindi ko ninakaw ang relo ni Kuya Jordan. Hindi ko alam kung paano inapunta sa kwarto ko. Arkin, umalis ka na bago pa ako mawala ng kontrol sa sarili ko. At isang bagay pa, ayoko nang babalik ka pa rito, ha? Tahimik na napatingin si Arkin kay Jordan at sa sandaling yun, naramdaman ni Allison ang bigat ng mga salita ng kanyang asawa. Alam niyang seryoso ito sa pagpapalayas kay Arkin. Alam din niyang wala nang ibang magagawa si Arkin kundi ang umalis. Humakbang si Arkin palapit kay Jordan. Nanatili si Allison sa gitna ng dalawang lalaki. Matiim na tiningnan ng kapatid niya si Jordan sa mga mata. Okay, aalis ako. Pero hindi ibig sabihin guilty ako. Alam ko na ikaw ang naglagay ng relo mo na yan sa gamit ko, Kuya Jordan. Gusto mong mawala ako rito sa bahay niyo kasi kinausap kita. Ito ang tandaan mo, Kuya. Sa oras na mapatunayan ko na tama lahat ng hinala ko sa'yo, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Pinagbabantaan mo ba ako, Arkin? Nagpapaalala lang ako. Arkin, hindi mo kailangang umalis. Ayos lang, ate. Basta kapag may nangyaring hindi maganda, tawagan mo agad ako, ah. Wala nang nagawa si Allison nang magsimula ng mag-impake si Arkin. Alam niyang nasasaktan ng kapatid niya, pero nasa gitna siya ng dalawang mahal niya sa buhay at sa pagkakataon na yon ay alam niya na dapat siyang manatili sa tabi ng kanyang asawa. Masakit para kay Allison na paalisin ni Jordan ang sarili niyang kapatid. Ngunit dahil sa malakas ang ebidensya ng pagnanakaw ni Arkin, ay hindi na siya kumontra sa kanyang asawa. Isang gabi, maagang natulog si Allison, ngunit bigla siyang nagising sa gitna ng gabi. Bumaling siya sa kaliwa at napansin niyang wala si Jordan sa tabi niya. Hindi siya nagkaroon ng kung anong hinala dahil naisip niya ay nasa banyo sa ibaba ang kanyang asawa. Lumipas ang ilang minuto ngunit hindi pa rin bumabalik si Jordan. Doon na nagkaroon ng kaba si Allison. Bumangon siya at lumabas ng kwarto. Tahimik ang buong bahay. Sinimulan niyang libutin ang buong bahay. Sinilip ang sala, kusina at banyo. Ngunit hindi niya nakita si Jordan. Nakaramdam siya ng kaba at bumilis ang tibok ng kanyang puso
sa dahilan na hindi niya alam. Saan kaya siya nagpunta? Nagdesisyon si Allison na hintayin na lang si Jordan sa kwarto nila. Ngunit nang mapadaan siya sa tapat ng pinto ng kwarto ni Esther, ay natigilan siya. Mula sa loob noon ay may narinig siyang impit ng mga ungol. Mas lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. Tila may nagbubulong sa kanya na huwag buksan ang pinto. Ngunit hindi niya napigilan ang sarili na alamin kung ano ang nangyayari sa loob ng kwarto ni Esther. Kinuha niya ang duplicate key sa silid na yon. Nanginginig pa ang mga kamay niya nang ipasok niya ang susi sa keyhole. Ginawa niya ang lahat upang maging tahimik ang pagbukas niya ng pinto. At nang tuluyan niya na yung mabuksan, ay sumalubong kay Allison ang isang tanawin na naging sagot sa lahat ng pagdududa niya. Nasa ibabaw ng kama sina Jordan at Esther. Nagtatalik ang dalawa. Parehong wala silang saplot at malalim ang mga ungol. Sa tindi ng pagniniig ng dalawa ay tila hindi na napansin ng mga yon ang pagbukas ng pinto. Parang huminto ang mundo ni Allison. Hindi siya makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Hindi siya makapaniwala sa nakikita ng kanyang mga mata. Hanggang sa nagkaroon ng lakas ng loob si Allison na buksan ang ilaw. Jordan! Esther! Nagulantang sina Jordan at Esther. Agad na bumangon ang dalawa mula sa kama. Si Jordan ay nagmadaling nagsuot ng shorts ngunit natumba ito sa sahig dahil sa pagkalito. Allison! Hayaan mo ako magpaliwanag! Magpaliwanag? Ano pang ipapaliwanag mo sa akin? Hindi na napigilan ni Allison ang mapaluha. Pakiramdam niya ay paulit-ulit siyang sinasaksak ng matalim na kutsilyo sa dibdib. Nakayuko si Esther at hindi makatingin ng diretso kay Allison. Nakabalot na ito ng kumot. Ano to, Jordan? Paano mo nagawa sa akin to? Allison, hindi mo naiintindihan. Inakit ako ni Esther. Hindi ko ginusto to. Hindi ko ito sinasadya. Hindi sinasadya? Bakit? Pumasok ka ba rito sa kwarto ni Esther tapos nadapa ka at pumatong ka sa kanya? Ganun ba ang ibig mo sabihin? Sinadya mong gawin to, Jordan. Maniwala ka. Hindi ko talaga ginusto ito. Hindi ko alam kung anong pumasok sa akin. Nagsasabi ako ng totoo. Inakit ako ni Esther. Mahal na mahal kita, Allison. Hindi mo ako mahal. Paano mo nagagawang sabihin yan ngayon, Jordan? Dito niyo pa talaga sa loob ng bahay ko ginagawang kababuyan niyo? Kailan niyo pa ako niloloko? Kailan pa? Hindi kita niloloko. Ngayon lang ito nangyari. Maniwala ka, Allison. Lumingon si Allison kay Esther na tahimik lang na nakatayo sa gilid. Nandidiri si Allison kay Esther na tila walang intensyon na ipagtanggol ang sarili. Paano mo nagawa sa akin to, Esther? Tinulungan kita. Binigyan kita ng trabaho. Itinuring kitang parang sarili kong kapatid. Wala akong kaalam-alam na inaahas mo na palang asawa ko. Nanatiling tahimik si Esther na mas lalong ikinagalit ni Allison. Esther, lumayas ka sa bahay ko ngayon din! Napatingin si Esther kay Allison. Allison, hindi ko naman gustong saktan ka. Kung hindi mo ako gustong saktan, hindi mo to gagawin. Umalis ka! Lumayas ka na bago pa ako may magawang pagsisihan nating lahat. Tumingin si Esther kay Jordan. Tila naghihintay ng kahit anong salita mula rito. Ngunit si Jordan ay nanatiling tahimik. Wala itong nagawa kundi ang yumuko. Jordan, tulungan mo ako. Wala na akong mapupuntahan. Esther, umalis ka na. Napaiyak na rin si Esther. Nagsimula na itong mag-impake ng mga gamit nito at ng baby nito. Nang dumaan si Esther sa harapan ni Allison, ay pinigilan ni Allison na saktan nito. Inisip niyang karga nito ang bata. Nang wala na si Esther ay punong-puno ng galit na lumapit siya kay Jordan. Isang malakas na sampala ang pinadapo niya sa pisngi nito. Akala ko ba hindi mo ako lulukuhin?
Nangako ka sa akin, Jordan! Nangako ka! Allison, patawarin mo ako. Aaminin ko na naging marupok ako sa pang-aakit ni Esther. Yan lang ba ang kaya mo sabihin? Patawad? Sa lahat ng sakripisyong ginawa ko para sa'yo at sa lahat ng tiwalang binigay ko sa'yo, ito lang ang igaganti mo. Yung anak ni Esther. Ikaw bang ama nun? Hindi. Hindi ba buntis na siya nung dumating dito? Allison, walang ibang dapat sisihin dito kundi si Esther. Siyang nang-akit sa akin. Bumuntong hininga si Allison. Pilit na kinakalma ang sarili. Ngunit hindi niya mapigilang bumalik ang mga alaala ng mga sandaling naniwala siyang totoo ang pagmamahal ni Jordan. Sa kabila ng lahat ng kabutihan niya ay pagtatraidor lang pala ang makukuha niya. Simula ngayon, ayoko nang tatabi ka sa akin sa kwarto. Hindi na kita kaya makasama sa iisang kama. Lumabas si Allison ng silid na yon at iniwan si Jordan. Dumiretso siya sa kanilang kwarto at doon niya pinakawalan ang isang malakas na hagulgol. Makalipas ang ilang buwan ay hindi pa rin naghihilom ang sugat sa puso ni Allison. Bagaman at magkasama pa rin sila ni Jordan sa iisang bubong ay malamig pa rin ang pakikitungo ni Allison sa kanyang asawa. Nagsimulang bumawi si Jordan kay Allison. Alam ni Allison na ginagawa yun ni Jordan upang ibalik ang tiwala niya rito. Minsan inabutan ni Allison si Jordan na nagluluto ng almusal. Nagluto ako ng paborito mong breakfast, fried rice at tapa. Busog pa ako. Mamaya na ako kakain. O baka sa labas na. Sayang naman tong niluto ko. Kung nasasayangan ka, edi kainin mo lahat. Magaling ka naman sa ganun, di ba? Ang kumain ng lahat. Hindi na nagsalita si Jordan. Mag-isa itong umupo at kumain. Umalis agad si Allison. Dahil nabahala siya na baka biglang lumambot ang puso niya sa kanyang asawa. Ayaw niyang isipin ni Jordan na madali lang siyang magpatawad. Dahil kapag nasanay ito ng ganon, ay sigurado siya na hindi na matatakot si Jordan na muli siyang lokohin. Isang umaga, naisipan ni Allison na asikasuhin ang mga dokumento ng kanyang flower shop at bank statements. Natigilan siya nang mapansin niyang may kakaibang transaksyon sa joint account nila ni Jordan sa isang bangko. Malaking halaga ang na-withdraw mula roon. Hindi lang isang beses, kundi maraming beses. Kinagabihan, kinumpronta niya si Jordan nang makauwi na yon sa kanilang bahay. Jordan, kailangan nating mag-usap. Ano tong malalaking withdrawal sa bank account natin? Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Hindi mo lang perang nandito. Pera ko rin. Allison, hindi ko gustong itago yan sa'yo. Kailangan ko lang ng pera para sa mga gastusin sa restaurant. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Ang laki ng halagang yun, Jordan. Para ipaalala ko sa'yo, mas malaki ang perang ipinasok ko rito kaysa sa'yo. Yung totoo, saan mo ginagamit ang pera? Umamin ka. At parang awa mo na. Ayoko na ng kasinungalingan. Pagod na ako. Matagal na hindi nakapagsalita si Jordan. Hindi ito makatingin ng diretso kay Allison. Jordan, ano ba? Sumagot ka! Okay, magsasabi ako ng totoo. Allison, nalulung ako sa sugal, sa kasino. Sinubukan kong makabawi gamit ang pera natin pero lalo lang akong nalubog sa utang. At kailan ka pa natutong magsugal? At anong utang? May utang ka? Meron. Patawarin mo ako. Hindi ko kayang sabihin sa'yo noon. Napakalaki na ng utang ko. Pati restaurant nalulugi na. At may utang pa ako sa isang sindikato. Hinahabol nila ako ngayon, Allison. Tinatakot nila ako na kapag hindi ako nakabayad ng buo, may gagawin silang masama sa akin. Hindi na kita kilala, Jordan. Ilang beses kitang ipinagtanggol nun kay Arkin. Akala ko dati kilala kita. Nagkamali pala ako. Marami pa pala akong hindi alam sa'yo kahit asawa pa kita. Allison, patawarin mo ko. Kailangan ko ng tulong mo.
Kailangan ko mabayaran ang mga utang ko. Pinasok mo ang problemang yan ng mag-isa. Pwes, labasan mo ng ikaw lang, Jordan. Pagod na ako sa mga panloloko mo. Dire-diretsong pumasok si Allison sa kwarto niya. Kahit anong katok at pagmamakaawa ang ginawa ni Jordan ay nagbingi-bingihan siya. Hindi niya na alam kung may iba pa bang itinatago si Jordan sa kanya. Pakiramdam niya ay masisiraan na siya ng bait kung sakaling may dumagdag pa na kasinungalingan ng kanyang asawa. Ilang araw ang nakalipas nang napansin ni Allison na tila aburido si Jordan. Minsan ay tulala ito at malalim ang iniisip. Dahil sa galit niya kay Jordan ay hindi niya sinubukang kausapin ito. Hanggang isang gabi, hindi umuwi si Jordan. May kaunting kaba si Allison pero iniisip niya na baka bukas ng umaga ay uuwi rin ang kanyang asawa. Ang isang gabi ay naging isang linggo na. Kahit anino ni Jordan ay hindi pa rin nakikita ni Allison. Nagtanong na siya sa pamilya at kaibigan nito ngunit walang makapagsabi kung nasaan si Jordan. Ate, hindi ba dapat masaya ka na kasi wala na rito si Kuya Jordan? Arkin, magiging masaya ako kung hindi ko alam na merong sindikatong nagbabanta sa buhay ni Jordan kasi malaki ang utang niya sa sindikatong yun. Paano kung may ginawa na silang masama kay Jordan? Ay nako, dapat sa'yo ate, pinapatayuan ng rebulto kasi sobrang bait mo. Parang ikaw na ang susunod na magiging santa. Tumigil ka na nga sa pagbibiro mo, Arkin. Joke lang ate. Basta, dito muna ako sa bahay mo para may kasama ka. Huwag kang mag-alala kasi hindi ako magnanakaw. Walang gamit mo mawawala rito habang nandito ako. Alam ko, kapatid kita kaya kilala kita. Sorry pala kasi hindi kita nagawang ipagtanggol nun kay Jordan. Wala na yun ate. Maganda rin na nawala ako rito sa bahay mo ng sandali kasi nalaman mo ang totoo. Isang hapon, tahimik na nagbabasa ng aklat si Allison sa sala. Ang pagbabasa ang isa sa naging libangan niya para kahit paano ay makalimot siya sa patong-patong na problema. Hanggang sa sandaling yon ay wala pa ring nakakaalam sa kinaroroonan ni Jordan. Ngunit patuloy pa rin ang mga otoridad sa paghahanap sa kanyang asawa. Sa kabila ng kasalanan ni Jordan ay nagdarasal pa rin si Allison na sana ay walang masamang nangyari dito. Maya-maya ay narinig ni Allison ang pagtunog ng doorbell. Tatayo na sana siya pero inunahan siya ni Arkin. Ako na ang titingin kung sinong nasa labas ate. Relax ka lang dyan. Napangiti si Allison. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Hanggang sa nakita niya si Arkin na pumasok sa loob ng bahay. Bakas sa mukha nito ang pagkabahala. Ayos ka lang ba, Arkin? Bakit parang nakakita ka ng multo? May bisita ka ate. Pinapasok ko kasi nagmamakaawa na eh. Sa tingin ko rin, kailangan nyo mag-usap. Sino bisita? Si Jordan? Napatayo si Allison. Napataas ang isa niyang kilay nang makita niya si Esther sa pintuan. Dala nito ang anak nito. Halos hindi makatingin si Esther sa kanya. Kapansin-pansin ang pagpayat nito. Humpak ang mga pisngi at lubog ang mga mata. Anong ginagawa mo rito, Esther? Alam ko na ayaw mo na akong makita, Allison. Pero wala na kasi akong ibang malalapitan kundi ikaw lang. Alam ko ring nawawala si Jordan kaya hindi ako makapagsabi sa kanya. Allison, tulungan mo ko. Ang anak ko, may sakit siya sa puso. Kailangan niyang maoperahan agad. Kailangan ko ang tulong mo. Ayokong mawala ang anak ko. Matapos mo akong traidorin, sa akin ka hihingi ng tulong? Handa ko lumuhod sa harapan mo. Kahit halikan ko pa ang mga paa mo, Allison. Hindi ko kaya mawala ang anak ko. Lahat gagawin ko para sa kanya. Malaki yung magagasto sa operasyon niya at wala akong kakayahan para ipa-opera siya. Please, Allison, tulungan mo kami. Tahimik na pinagmasdan ni Allison si Esther. Maraming tanong ang bumabalot sa kanyang isip. Pero isa lang ang alam niya.
Hindi niya pwedeng basta-basta tulungan si Esther ng walang kapalit. Tama bang narinig ko? Gagawin mo ang lahat? Lahat! Kahit ano! Basta tulungan mo lang kami ng anak ko. Kung gusto mong tulungan kita, kailangan kong marinig ang buong katotohanan. Hindi lang ang tungkol sa anak mo, kundi ang lahat ng ginawa mo. Lahat ng ginawa niyo ni Jordan. Huminga ng malalim si Esther at nagsimulang aminin kay Allison ang lahat. Matagal na kaming may relasyon ni Jordan. Hindi lang ito nagsimula nung tumira ako sa bahay mo. Kakakasal niyo pa lang nang magsimula ang aming relasyon. Hindi totoong tumakas ako sa boyfriend ko na binugbog ako. Si Jordan ang nagplano ng lahat kung paano ako makakatira dito sa bahay mo para magkasama na kaming dalawa. Siya ang nagturo sa akin na magpanggap ako nung kailangan ko ng tulong nung gabing tinulungan niyo ako, Allison. Ang sabi ni Jordan, sobrang bait mo kaya alam niya na tutulungan mo ko. Alam kong mali pero mahal na mahal ko si Jordan kaya sunod-sunuran ako sa kanya. Parang sinampal si Allison ng mga salita ni Esther. Bagamat may kutob na siya noon pa, iba pa rin ang marinig yun ng direkta mula kay Esther. At sino ang ama ng anak mo, Esther? Si Jordan ba? Oo. Si Jordan ang ama ng anak ko. Nang mabuntis ako doon na siya nagdesisyon na kailangan ko nang tumira sa bahay na to. Siya rin ang naglagay ng relo sa gamit ni Arkin. Natatakot siya na si Arkin ang makatuklas ng relasyon namin kaya niya ginawa yun. Nakita mo na kung gaano kahayop ang asawa mo, ate? Napapikit si Allison. Sinikap pigilan ng luhang nagbabadyang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ang bawat salitang sinabi ni Esther ay parang mga sibat na bumabaon sa kanyang puso. Hindi siya makapaniwalang nagawa yun ni Jordan. Hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa kanyang kapatid na si Arkin. Kaya mo ba nagawa to dahil sa pagmamahal mo sa kanya? Mahal ko si Jordan, Allison. Pero hindi ko na alam kung tama pa ba ang lahat ng ito. Mahal na mahal ko rin ang anak ko. At ngayon, ang buhay niyang nakataya. Alam kong hindi ako karapat-dapat humingi ng tulong mo. Pero wala na akong ibang malalapitan. Habang umiiyak si Esther sa harapan niya, naramdaman ni Allison ang bigat ng pinagdadaanan nito. Sa kabila ng lahat ng sakit at pagtataksil, alam niyang hindi niya kayang ipagkaitang tulong sa bata. Isa pa, ang pag-alam ng katotohanan ay isang bagay na nagpalaya sa kanya. Sa totoo lang, pwede akong gumanti sa'yo, Esther. At hayaan kang mawalan ng anak. Pero hindi ko kayang idamay ang bata sa galit ko sa inyo ni Jordan. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ko ang anak mo, Esther. Pero pagkatapos nito, gusto kong maglaho na kayo sa buhay ko. Wala na akong pakialam kay Jordan o sa kung anong meron kayong dalawa. Ang gusto ko lang ay matapos ng lahat ng ito. Maraming salamat, Allison. Salamat. Halos mapaluhod si Esther sa pagpapasalamat. Kahit paano ay naging magaan ang bigat na pinapasa ni Allison. Napakalaking bagay para sa kanya ang malaman ng lahat ng katotohanan na ipinagkait noon sa kanya. Makalipas ang isang buwan ay naoperahan na ang anak ni Esther. Simula noon ay hindi na siya ginambala pa ni Esther, gaya ng napagkasunduan nila. Sinundan pa yon ng isang nakakahindik na balita. Natagpuan ang naaagnas na bangkay ni Jordan na nakabaon sa isang bakanting lupa. Ayon sa investigasyon ay biktima si Jordan ng isang sindikato na nagpapautang sa mga nalululong sa sugal. Nalungkot si Allison sa pagkamatay ni Jordan. May parte ng puso niya na nagsisisi dahil hindi niya ito tinulungan. Ngunit ayon kay Arkin, hindi niya dapat sisihin ang sarili dahil si Jordan ang naglagay sa sarili nito sa sitwasyong iyon. Pagkatapos ng maraming taon, si Allison ay unti-unti nang natutong muling tumayo ng mag-isa. Pinili niyang hindi magmadali sa anumang relasyon.
Ibinuhos niya ang oras at atensyon sa kanyang negosyo at pamilya. Hindi pa rin isinasarado ni Allison ang puso niya kung sakaling may panibagong pag-ibig na kakatok. Ngunit matapos ang lahat ng nangyari, alam niya na magiging matalino na siya sa susunod. Lalo na't natutuhan niya ng mahalin ng kanyang sarili. Alam niyang ang pag-ibig ay may tamang panahon at darating ng kusa kapag handa na siya. At sa wakas, tuluyan niya nang nahanap ang kapatawaran para kina Jordan at Esther. Hindi niya yon ginawa para sa dalawang taong nanakit at nanloko sa kanya, kundi ginawa niya yon para sa sarili niyang kapayapaan at paglaya sa nakaraan.